Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Kung may pinakamalaki at nakagigimbal na balita ngayong 2024, marahil itong pahayag na ito na ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang may tuturing na top story of the year. Nagugat ito sa pag-iimbestiga ng Kongreso sa umano'y maanumalyang paggamit ng DepEd sa kanilang confidential fund noong kalihim pa ng kagawaran ng edukasyon ang pangalawang Pangulo ng Bansa na nagkasanga-sanga na hanggang sa ipatawag na rin ng Kamara mga staff ng OBP kung saan may nakulong at naospital pa. Nabatay naman sa mga mambabatas, ginagawa lamang nila ito in aid of legislation o para makagawa ng batas na may kaugnayan sa usaping nakabalot sa confidential fund. Bagay na hindi naman tanggap ng kampo ng Vice President sa pagsasabing pinupolitika lamang siya dahil siya ay malakas na kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Gaya nga ng sabi mismo ng kapatid ni Vice President Sara na si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ano yan, gusto kasi nila, it's either kung hindi magpatagal ng termino si Marcos, sila maglalagay ng kanilang kandidato for 2028 and VP Sara is a strong candidate for the presidency by that time. So, tara, to cut the long story short, kaya may mga ganung mga issue na tinatapon sa kanya. Samantala una rito magugunitang Hunyo pa lamang ng kasalukuyang taon, nagbitiw na sa gabinete bilang kalihim ng Department of Education ang Vice Presidente. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. At nang tanongin ito ng media kung bakit nag-resign, ipinaliwanag niya na may mga bagay silang napag-usapan noon ni Pangulong Marcos nung nangangampanya pa sila na hindi na natupad ngayong sila'y nakaupo na. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Henry Uri ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.